Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay? So, we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the 7 of Cups, the 10 of Cups, the 6 of Wands, and we have here the Fool. Okay, maaaring sa mga susunod na mga araw ay makaramdam ka like stress-free, worry-free, ganyan. Pwedeng maramdaman mo na nakuha mo yung atensyon na gusto mo, yung pagmamahal na gusto mo. Pwedeng maging kampante, buo, masaya, yung relationship mo or yung love life mo. Okay, so pwedeng for a while, it can go on like that. Okay, parang walang masyadong magiging ganap at first. And then we have here the King of Swords, the 9 of Wands, the 9 of Swords, and we have here the 7 of Swords. Yun nga lang kung if you are dealing with air sign, specifically Gemini and Aquarius, okay? Medyo parang meron siyang i-open up sa'yo. Okay? Meron siyang aaminin sa'yo na maaaring yun yung gagambala doon sa stress-free mo. Kasi di ba sabi ko kanina parang walang problema na mangyayari. Parang kalmado ka lang. Okay? Carefree ka lang. Stress-free ka lang. Okay? And then biglang may sasabihin siya, may i-open up siya sa'yo na pwedeng magulat ka. Okay? Or pwedeng masaktan ka. Mag-overthink ka, ganyan. Pwede rin na it's a way like nagigilty na kasi siya, hindi niya na kaya. Kaya sasabihin niya na, i-open niya na. Pwede rin na dahil sa guilt na ito, nabubuhusan kanya dito ng sobra-sobrang atensyon at pagmamahal. Kasi nga, meron pala siyang ginawang kalokohan, nagigilty siya. Okay? And then we have here the Strength card, the 4 of Wands, and the 2 of Cups. Pero dahil sa mahal mo, patatawarin mo. Okay? Parang ma-appreciate mo pa siya na, buti na lang umamin ka. At least sa'yo ko nalaman, sa'yo lang galing. At least parang nagsisisi ka. Ganyan. So, you will forgive that person. Okay? And patuloy pa rin na magiging kayo. And pwedeng this can actually strengthen yung relationship ninyong dalawa. Okay? And then we have here the 4 of Swords and the Devil. So, pwedeng dahil nga dyan, mas magiging yung parang kalmado, diba? And then nagka-problema. And then magiging kalmado ulit. And then, parang mas nagiging stronger yung attachment ninyo sa isa't isa or yung bond ninyo with each other. Okay? And then, we have here the Sun. And because of that, mas magiging masaya yung pagsasama ninyo in the next couple of weeks. Okay? Basta, as long as malagpasan siguro ninyo yung problem na yon, everything will become better, happier, brighter. Okay? But for now, ito yung nakikita ko.
na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio. Okay, let's see. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? So we have here the Five of Wands, the Ace of Swords, Queen of Wands, and the Queen of Cups. Okay, meron dito, kung meron kayong nakaaway, nagkaroon ng conflict kayo ng boyfriend, girlfriend mo, pwedeng magkaroon kayo dito ng communication, mag-uusap kayo ng maigi, magkakaliwanagan kayong dalawa. Okay, lalong-lalo na if you are in the same-sex relationship. Okay? Nakikita ko dito na dahil parang handa na kayo to listen to each other, to clear things, mas magiging open, magiging honest kayo sa isa't isa. Okay? And dahil dyan, parang mararamdaman nyo talaga yung love and passion between the two of you. Okay? And then we have here the Four of Wands. Ibig sabihin, mas magiging blissful or happy yung pagsasama ninyo after this revelation or after this talk. Okay? And then we have here the Hierophant. So, mas magiging stronger yung pagsasama ninyo. And then Eight of Cups, parang, Eight of Coins, parang talagang you are both working hard on your relationship or to strengthen yung commitment ninyo sa isa't isa. And then we have here the Page of Coins. So parang ang daming yung mabubuo na mga plano or pwedeng you will work on those plans na meron kayo before na parang finally maisa sa katuparan nyo na. Okay? And then we have here the Magician and the Fool, and we have here the Knight of Coins. So ibig sabihin nito talagang patuloy na gagawan ninyo ng paraan, okay, para magpatuloy na wala kayong problema, na masaya kayong pareho, na yung parang hindi kayo masyadong nagwo-worry about your relationship. Pwedeng rin na hindi nyo minamadali yung usad ng relasyon ninyo. Ini-enjoy nyo lang, kumbaga, yung moment. Okay? And then we have here the Seven of Swords and the Two of Coins and the Wheel of Fortune. So, kung halimbawa na merong nagloko sa relationship na ito or merong naging salawahan or meron naging busy or hindi ka prioritize, ibig sabihin lang, Wheel of Fortune, things are going to change for the better. Okay, so magkakaroon na ng mga pagbabago. Pwede rin kasi na nag-guilty na siya doon sa ginawa niya na yon. Kaya, pwede rin na yun yung pinag-awayan nyo eh. Okay, so everything will be cleared and everything will change. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. Some of you will be very busy, but let's see. We have here the Five of Cups, the Chariot, the Sun, okay.
and the Judgment card. So, kung halimbawa ngayon, nagkaka-cry-cry pa rin kayo, pwedeng sa mga susunod na mga araw, titigilan nyo na yung kakaiyak ninyo. Okay? Parang mas magiging masaya kayo sa susunod na mga araw. Pwedeng dahil nagkakaroon ka na ng progress, or pwedeng yung progress na ito is sa trabaho mo siguro. Pwedeng magiging busy ka sa work, mas magiging makakaramdam ka ng sense of fulfillment somewhere else. Kaya parang mas nagiging happy ka, mas nagiging positive ka. And because of that, pwedeng mas nagkakaroon ka dito ng enlightenment, okay, na may nare-realize ka unti-unti na bakit ba ako nag-iiyak, there is so much more that I can do with my life. Pwede ba akong mag-excel sa ibang mga bagay, maging successful, ganyan. Okay, so parang pwedeng madadivert yung attention mo, and because of that, mas magiging positive yung outlook mo. Okay? And then we have here the Magician, the Seven of Swords, the Nine of Swords, and the Four of Coins. Ngayon, if you were dealing with someone who's very manipulative and user at mangloloko, okay? So, itong taon na ito, medyo binabagabag siya ng konsensya niya. And pwedeng makikita niya, mararamdaman niya na nagiging okay ka na or parang nagiging happy ka na. So, doon papasok yung pagiging possessive-obsessive niya. Na tipong, teka, parang bakit nakaka-move on na siya sa akin? Bakit parang okay na siya? Anong nangyari? Hindi maaari ito. Kailangan mapaikot ko lang siya sa aking mga kamay. Ganyan. Okay? And then we have here the Ace of Wands. And because of that, expect na mag-reach out siya sa'yo at sasabihin niya na mahal kita, mahal pa kita. Okay? Pangako, I will be true to you. Mga ganyan. Okay? So, itetempt ka itong taon na ito. Again. And some of you might fall into the trap. Yes, at pwede kayong makipagbalikan dito sa tao na ito. Okay, na parang sasabihin nyo, oh, it's meant to be. Soulmate talaga kami. Okay. And then we have your Justice. Na parang, you will feel like you are getting what you deserve, what you want. Na parang, finally, natauhan siya. Okay? Pero ang ano ko here is, eto ba talaga yung taon na deserve mo? Hanggang dito lang ba yung tingin mo na deserve mo? Okay? At first, magiging masaya ka naman, magiging kalmado naman ang lahat-lahat. Okay? Kasi nga, justice eh. Pwedeng makuha mo yung gusto mo eh. Hindi ko lang masabi pa right now, kung for good ba yung changes na yan, or dahil lang sa ayaw kanyang mawala because gusto ka lang niya na i-manipulate at gamitin muli. Parang gano'n. Pero sige, dahil nandito si Justice, sabihin natin na maybe eto na nga, finally, totoo na, maganda yung intention niya towards you. At totoo
na mahal ka din niya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces